Magandang hapon no mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa tumatagdag subscriber no. Maski pa konti-konti okay na yan, basta magkakasama tayo, di ba? Ay, dito naman tayo kay kay Sara Duterte, tsaka kay Atty. Claire. Oo. Si Atty. Claire talaga, oo. Meron no ito mamaya punta ko tayo sa Sabungero. Mahaba ho ito, 1 oras, pero hindi na natatapusin ito kay Atty. Claire. Meron lang ho akong sasabihin. BP Sara, super talino. Pero may question mark eh. Magtanong pa kayo. Pakinggan natin sa Atty. Claire, ha? 18 hours ago ho ito eh. Kagabi ito eh. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Medyo bago to eh, kasi sabi ko gusto ko ng take-up mga kli. Ito lang. I think Davao City. So, siyempre, pag Davao City, alam mo naman, most probably magtatanong sa kanya dyan, mga chika-chika. Diba? Walang babara. Okay? Malamang Kahapon ho kasi itong nito ni si Sara Duterte. bureau niya to. Okay? Okay, mga klira, bago lang to. Kaya lang hindi ko na matatapos kasi 18 minutes, sobrang haba. Pero isang episode, isang parte. Try natin, ha? Let's see. Okay. Na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain, ang basic necessities. Oh, di ba, mga kakli? Wala talaga tong kalam-alam eh, ha? Okay, ha? Di ba, una, mababa na ang bigas. Mga kakli, alam natin, yung ibang bigas dyan sa palengke, iba, yung normal, yung mga normal, parang maglalaro sa 40 pesos. Ha? Pero, pag pumunta sa Kadiwa, may 33 pesos. Anybody can buy. 33. Pero pag ikaw ay vulnerable, sa vulnerable sector ka, you can buy 20 pesos per kilo. Ha? Okay, ha? Yan. Natatandaan din natin, okay. Kanina, mga ka-clear, may report. You can see, GMA. Bumaba ng bahagya. Bumaba ang presyo ng baboy. Diba? Sige, tuloy lang natin to, tapos bibigay ko sa inyo yung news. Yeah. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Mga ka-clear, wala siya, food security plan ha? Bakit? Nasa DA ka ba? Nasa NFA ka ba? Nasa DSWD ka ba? Ha? Okay, natin na. Makasalita lang ba? Tapos, wala namang ginagawang remedyo. Ha? Walang ginagawang remedyo. Pero, pintas na ng pintas. Ang hirap na, di ba? Wala ka nang alam sa totoong nangyayari. Tapos, hindi ka na nakakatulong, naninira ka pa. Ha? Teka lang, may hinihanap lang ako kakwira. Sigurado namang napapanood ni Sara Duterte si Atty. Claire Castro eh. 101% yan. Nakatutok ang mga DDS dito kay Atty. Claire Castro, mga boss. Tuloy natin si Atty. Claire. Ang latest na sa DSWD, ay sa SWS. Ha? Maganda eh. Hanapin ko lang po yung yung SWS survey. Kasi nai-report po namin ito eh. Nandito. Nai-report po namin nasa press briefing mo namin. Kumbidado po namin yung gumawa mismo ng survey. Ha? Wait lang po. Nakalimutan ko na. Sana nandito ha. Nakasa akin yung kopya eh. Ano bang latest? Teka lang Hintay ho tayo na, alam si Atty. Claire, makita po. So, anyway, medyo bumaba po kasi yung poverty incident, yung hunger, yung involuntary hunger. Ito to.
Ito ha. Ilan po? Ito yata eh. Paano na lang no mga pre, habang naghahanap si Tony Clear? Kung, Ah. kung walang... So, mga clear, dito lumalabas, nagkaroon ng improvement. Pero tuloy-tuloy. Di ba tuloy-tuloy kasi yung pagmamanage dito eh. Nagkaroon ng improvement. Okay? Teka lang ha. Sige. SW, hindi ko lang mahanap eh. Alam niyo mga boss, no? Si Atty. Claire nung nilapitan ni PBBM, wala siyang alam-alam eh. Sa totoo lang. Di ba sabi niya? Di nga niya binoto si PBBM eh. Oh. At hindi siya karakarakang umuo. Humingi pa siya nagpray pa siya kay Lord kung anong dapat niyang maging pasya. Napakatalino na niya ha. Pero humingi pa rin siya ng advice kay Lord bago niya tinanggap itong posisyon na to, no? Eto mga friend, paano na lang kung walang Atty. Claire Castro ang Malacanang? Di lahat ng mga dadakdak na ito, mga Duterte na ito eh, walang susupalpal, ganun ba yun? Walang sasangga? Di ba? Eh si Atty. Claire, hindi naman siya bumibira sa mga Duterte eh. Di ba? Hindi naman niya binibira eh. Sinasangga niya lang yung mga pinagdadaldal nila. Di ba? Oo. Tuloy natin. Hunger. Mamaya punta tayo doon sa Sabungero ha. Natin lang. Meron lang akong gustong marinig. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin mga kaklir. Diba? Kung gaano ba diba? Ang lakas niyang magsalita. Kailan mga ito, ha? Dito. Dito pakita ko lang sa inyo. Ang lakas niyang magsalita, pero pag binigyan mo to ng record patungkol sa nakaraang administrasyon, nga to eh. Nga to eh. Around 2.5 million Filipino families experience hunger in end 2021. Kanino yan? Panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Ito ba nagawa niyo ng paraan? With the Duterte administration coming to close, new survey results by SWS station suggest that over a tenth of all Filipinos, around 2.5 million families experience being hungry amid the coronavirus at least once to end 2021. Diba? 11.8 Filipino families or an estimated of 3 million experience involuntary hunger. So, hindi perpekto sa panahon ng tatay mo. Talagang hindi perfecto, Atty. Worse. Tapos sasabihin mo ngayon na may ano pa rin, may hunger, involuntary hunger incidents pa rin. Maski na sa panahon ng iyong ama, ilan? The resulting annual average hunger rate for 2021 is 13.1. 13.1. It is still above 9.3 annual average for 2019. Diba? Bumaba daw, okay, pero nandun pa rin. The experience of hunger was also highest in Manila, 22.8%. So, bakit ang bilis mong magbintang, pero yung record ng tatay mo, di mo nakikita? Diba? Tatay niya nga yan kasi, attorney. Pinakamagaling sa kanya yung tatay niya, siyempre. Di ba? Share ko na. Food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. Kaguluhan to malamang sa China? So ano ang gusto mong gawin pagdating sa China? Hindi, tanong ko lang mga klira, anong gusto mong gawin pag may aggression? Inamin naman yan, di niya mahal ang Pilipinas eh. So anong dating na sagot niya? Gusto niyo pa sumama sa kaguluhan, di niyo naman mabigyan ng seguridad ng mga... Meron ba makakagawa nito, mga friend? Sa kabinete ni PBBM? Wala.
Di ba? Napakalaking blessing ni Atty. Claire Castro kay PBBM. Sa totoo lang ha. Kaya dapat ingatan niya ng todo to eh. Oo. Oo, wala. Maski sinong Duterte, pati sila Harry Roque, wala. Si Erwin Tulfo nga, nung hindi pa siya kinukuha ni PBBM eh. Kumbanatan niya yung mga Tulfo na yan eh. Ganun na lang, di ba? Oo, tuloy. Pero ngayon medyo, bagay, tumahimik naman na yung mga Tulfo, kaya hindi na niya, pero minsan sinagi na naman ni Atty. Claire, di ba? Tuloy, attorney. Pilipino. So, ano gusto mong gawin? Huwag puro problema. Bigay ka ng suggestion. What should the country do regarding the aggressions experienced by our own fishermen in West Philippines? Ano? No comment. Sundin ang inuutos. Tanggalin ang missile. Hayaan magpatrolya ang mga taga-ibang bansa sa sarili nating sandbar. Ganon? Oo So, anong mas maganda? Ano? Ba't hindi mo matapos yung kwento? Ba ang English sa bobo? Oh, diba? Yeah. Hindi pa niya alam yung English ng bobo. Hindi niya alam. Bobo eh. Bobo. Diba? Isang oras ko ito pero tinapos ko to. Oo. Dahil talagang ang galing. Pinupuri ni Atty. Claire to dahil napakatalino raw nito. Kaya ang pamagat ni BP Sara, super talino. Pero may question mark kaya ito binibiran niya na. Oh. Hindi alam English ng bobo. Dumbbell. Wala kayong chat GPT dyan ha? My gosh talaga mga ka-clear. Attorney Yusek, matalino ba talaga? Yun nga yung tanong ko. Mamaya, sweet taki. Madalas siya mag-overheat. Ano-ano na lang sinasabi, parang walang signal ang brain cells. Next move, tantrum. Tapos, sabi, kailangan makontrol. Kailangan kontrolado. Dinadala sa buntong hininga. Nakita niyo yung naka-orange. Sa tingnan niyo lahat ang buntong hininga niya doon. Oh. Emotional na emotional eh. Oh. Siguro kunwari pa kayo lahat na wala kayong Galit na galit sa yan, Atty. Claire, kala mo ha. Kaya ikaw, ingat ka. Mga ka-warriors, no? Sama natin si Atty. Claire sa ating dasal. Sana ilayo siya sa anumang kapahamakan. Oo, totoo. Kasi, kung si BBM nga, pinapapatay na ito eh. Di ba? Pati asawa, pati Speaker of the House. Sino pa si Atty. Claire Castro dito? May mga assassin ito. Ha? Nantakin mo, kaya niya kumausap ng isang, hindi basta assassin ang alam ang mga ano nito, hawak nito. Ha? Paano niyang papatay mo first lady, saka presidente, saka speaker of the house? Puta. Kumbaga sa ano, high grade assassin. Ha? First class assassin. Sharpshooter. Hindi natin alam kung nakaplano na talaga eh. Si BBM kung saan nagpupunta ito eh. Tuloy. Etong mga to talagang sabi nga ni Secretary Llamas mga halimaw itong mga hype nato eh. Tuloy. Bulay o sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Unintelligent. Tinuod ka? Kanus anak? Diba? Nasa Davao siya eh, di ba? Tinuod na niya niya. So, ito ang dapat na maging presidente. Alam ko naman, sabi oo. Nagpipigil na naman mga kakli. Mukhang... Yes, ma'am. Nagagano na naman daw mga clear, sabi ni Atty. Claire. Nagpipigil na naman mga clear. Gumagano eh, no? Tuloy. Oo. So, nag-over lang nila sa ICC, especially pag sa former president. Sorry, paklaro lang ako. Isa daw ang buhat sa justice. Sa daw? Secretary ko sila sa Senate, the Philippine government of the DEP pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving former president, involving the former president.
So is he saying, as a Justice Secretary, anong word ng, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay, walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term na? Ano ba sa tingin nyo? Especially noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nandito siya. Ano sa tingin nyo? Bakit kaya? Tanong ko lang mga kaklira, bakit kaya pinagdududahan si Ombudsman Martires? Ayan. Bakit? Diba? Toti Teves. Thank you sa pabate. And Ellen de los Santos. El de los Santos. Thank you. So, bakit pinagdududahan lagi yung kakayahan ni Ombudsman Martires? Diba? Bakit pinagdududahan yung pagkakadismiss ng kaso na involved sila? Yun, diba? May kaso si Pulong sa kasi may kaso si Pulong sa kasi Manscarpio, diba? Sa Ombudsman. Bakit pinagdududahan yung pag-dismiss dun ng Ombudsman? Dinismiss ba lang ni Bakit Martires yun, no? Diba? Grabe si Martires. So bakit kaya hindi nakasuhan sila Senator Bato noon? At kailangan sa ICC. Bakit kaya itong si Superintendent Marcos na pumatay kila Mayor Espino? Ang sabi ng tatay niya, i-remind ko lang kayo. Sabi niya bakit kaya nakakulong? Bakit murder? Pumatay kay Espinosa. Si Marcos. Si Superintendent Marcos. Tinatanong ko yung pangalan. Marvin. I forgot na the name. Ayun. Superintendent Marvin Marcos. Yan. Superintendent, tama ba yung kanyang title? Punta man tayo mo, mga pre. Hawak ni Duterte, mga superintendent, general, colonel, lahat yan. Diba? Generals, puta. Kaya napakalakas nga nung sinasabing Davao Mafia. Oh, di ba? Tuloy natin. CIDG, wait. Colonel? Oh, colonel. Basta si Marvin, superintendent. NBI, okay. So, okay. Basahin ko lang mga klip. Ito si Superintendent Marcos. Siya yung kasama sa raiding team na pumatay kay Espinosa. Anong sabi ni dating Pangulong Duterte dito? Tingnan natin kung may hustisya to. Basta nung panahon nung Marcos. Ito si Duterte. Siya ang hustisya. Wala na iba. No? Oh, ito si Digong. Wala na To host Rodrigo Duterte during ICC case, Australia has officially declined to host former Philippine President Rodrigo Duterte during his International Criminal Court case in The Hague. Duterte's legal team requested interim release to a third country, but Australia, a party to the Rome Statute, refused to be that host nation. The ICC prosecutor objected to Duterte's petition, saying, Australia, Belgium, wala akong gustong tumanggap dito na bansa para bigyan ito ng tag dito, yung saluhin siya pagka siya nabigyan ng interim release, no? Ganun ang nangyayari ito. Pero merong tatanggap dito yung bansa ni Satanas. Sa impyerno. Alamang 100% tatanggap ito. Alam nga naman i-reject pa siya, di ba? Ay, nako. Dito pumunta ho naman tayo sa Sabongero. Missing Sabongeros update. May 81,000 views ito. Mastermind sa krimen, hindi raw ordinaryong tao. Pakinggan natin. Yung corporate setup, yung principal natin na kumikilos. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera
Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't saan niya nasanay ka magsalita magpagsinungaling ng tao? Hindi mo ba alam, tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo. Alam nyo ito, investigasyon na to, apakatagal na po nito, mga friend. Sa Senado pa noon, ang tagal. O, si Atong Anga na idinidiin, no? No, bandang huli naman, nawala na. Na-stop. Pero may nahuli nga ho dyan, mga friend, na mga empleyado yata ng sabungan na nakikita sa CCTV na kinuha yung sa sabungan. Kinuha mismo sa sabungan. Yung mga sabungero na nawala na. May mga nadamay pa po dyan eh. Yung mga tagapatuka ng manok, 17 at 14 anyos yata. Oo. Wala akong kalalam yun. Nagpapatuka lang ho ng manok yun eh. Oo. Tagapagalit ng manok. Sabi nga ni Josh Rimulya, di ba? Napakarami raw pera, napakalakas itong kalaban. Kaya, pati Korte Suprema, kaya tapalan ng pera. Kaya kakausapin niya raw yung ng Korte Suprema. Ganun, oo. Mga friend, may nag-request ng takalakayin ko itong na to eh. Kaya, bali dadagdag ko doon sa ni Atty. Claire, no? Paulit-ulit, mga boss. Yan hong mga gwardiya sa sabungan. Hindi ho yan. Matagal po akong nagsasabong. Huminto lang po ako nung nagpandemya. Halos. Kasi nga, makina na yung taya. Hindi na ho maganda ang patakbo. Hindi na. Oo. Wala. Kung tutuusin mo talagang, hindi ka na ubrang mananalo pa. Oo. Kasi talagang maski saan ka pumunta, may kaltas yung makina. Hindi ho maganda. Pero marami hong mga addict talaga na sige pa rin sila. Oo. Sa sabungan po, talaga hong may gwardiya diyan. Lalong-lalo na ho kung derby. Pag derby ho, hindi ho iisa, dalawa ang gwardiya diyan, hindi. Marami hong gwardiya diyan at mostly ang nakabantay po diyan kapulisan. Humihingi po ng request yung may-ari ng sabungan sa istasyon ng pulis para meron hong magamit na mga pulis doon sa sabungan. Kasi nga ba, yan yung sabungan, marami hong gulo dyan. Yan hong mga hindi magkasundo sa pustahan, sa nagkakalukuhan sa pustahan, may mga tumatakbo sa pustahan, may mga mandurukot po dyan. Nagkalat ho ang mandurukot yan sa loob na yan. Oo. Meron hong mga tinatawag na mananakbo. Pupusta tapos tatakbo. Kasi po sa sabungan, yun nga. Ang pustahan po dyan, senyas lang eh. Saka lang ho kayo magbabayad pag natapos na ho yung sultada. Yung iba ho, yung kausap mo, pagtingin mo, wala na. Tumakbo na. Kaya as much possible, nung ako'y nagnanabong, pumupusta lang po ako, nando sa tabi ko, hindi ako pumupusta ng malayo. Kasi ang gagaling nila eh. Lalo yung mga big time na Kristo, na sinasabi, na mga Kristo ng mga big time. Ang gagaling po ng mga yan. Napakalalayo ng mga kapustahan nila, pero alam nila. Muntakin mo, sasabihin ng amo nila na big time. Kristo, boss, kuha mo ako ng 200,000. Dito tayo sa meron. Ibig sabihin, no, liyamado. O, kukuha ko yan. Lahat ho ng postura dyan sa kamay. Nasa kamay ho, merong logis, may 3, 2, 10, 6, 7 Gs. Kaya tawag-tago yan. Senyas po yan, senyas. Ganun po ang sabungan. Kung minsan ho, sa dami ng kapustahan ng Kristo, nakakatakbo ho yung iba. Pero yun nga, kung minsan, hindi ho pwedeng tinatanggap yung mga ganyang sagot ng mga amo na nagpapatawag ng pusta. Pag natakbuhan yung Kristo, hindi ho pwede sabihin doon sa amo na, boss, sasapukin ka ng amo. Dahil pwedeng kasi ang isip ng amo, mumurahin ka talaga. Huwag kang gago, abunuhan mo yan.
Ganun lang sabi ng amo. Kawawa ho yung Kristo. Ganun po yan. Hindi ho acceptable sa sabungan ang maliban na kung yung among nagpapatawag, napakabait na tao. Pero mostly ho, hindi ho tinatanggap yung mga, boss, natakbuhan ako, hindi ho pwede ho. Alam yan ni Christian Cheng. Yun yung mga sabungero, alam niyo ho, itong sinasabi ko, no? Kung minsan ho, yun nagkakaaway. Pag ho nagkaaway na, nagkakagulo sa pusta, sisigaw ho yung may-ari ng sabungan. Gwardiya! Pupunta ho yung gwardiya. Labas mo nga itong mga hayop na to. Nakakagulo to sa sabungan ko. Kukunin ho kayo ng mga gwardiya, tatapon ho kayo sa labas, hindi na ho kayo papapasukin. Kasi nakakagulo kayo eh. Ganun po. Pero wala ho yan. Sa tagal ko na hong nanamong. Wala ho yan mga ganyan. Meron ho mga napapatay, pero hindi ho ganyan karami. Na dami talaga eh. Diba? Yan ho yan. At yan nga mga friend, hindi ho gagalaw ang isang gwardiya ng walang go signal nung may-ari ng sabungan paulit-ulit. Kailangan may nag-utos. At ito matindi. Kung nabalitaan ninyo, meron ho yatang 4 na nahuli diyan sa kaso na yan. Doon sa mga nawawalan sa bungero. 4 ho na kapulisan yata eh. Kapulisan. Oo. Pero nakapagpiyansa ho sila ng tagta 3 milyon bawat isa. Saan kukuha? 3 milyon bawat isa, kaya ho yung mga nahuli nakakalaya ho sa ngayon. At marami, sabi nga ni Justice Remulla, meron pa raw sila mga suspect, mga ganyan-ganyan. Kikita na naman kung sakaling matutuloy itong investigasyon na to. Kung sino man big time yan, kikita na naman yung mga big time na mga abogado na maski na si Satanas, kayang ipagtanggol basta bigay mo yung kanilang acceptance fee. Kaya sa totoo, wag naman ho sanang paintulot ng Panginoon. Malalabo po yan. Sisisirin pa ho yung mga bangkay sa Laguna Lake na sinasabi. Sa Laguna Lake ba? Taal Lake. Batangas? Oo. Isisirin pa ho daw yan. Kung meron pa ang butong na makukuha dyan, parang suntok na ho sa buwan. Pero yun nga, mga boss. Kung talagang ginusto yan, noon pa yan, tukoy mo na. Kung talagang ng pating naman. Kitang-kita may CCTV. Pati yung kinuha doon sa isabong agent na kinuha doon sa sarili niyang bahay. Nagpanggap daw yung mga kumuha na sila ay mga NBI. Muntakin mo yun. Wala ho. Ngayon, walang doon. Pero buti, may lumitaw na nga na itong testigo nito. Pero itong testigo nito, inaamin niya naman, parang Las Cañas, na kung gaano niya kaalam ang naging sitwasyon. Diba? Tuloy natin. Haba ho ito eh. Wag na. Basta yun lang ang sa akin dyan. Mahirapan ho yan kasi nga, sabi nga ni Justice Remulla, talagang napaka-powerful daw nung mastermind. Pero teka, baka yan tinutukoy yung mastermind. Meron pang mas mataas dyan. Kasi hindi ako naniniwalang ganong kagaling yan. Kung si Atong Angman yan, na kaya niyang magpatira ng mga ganyang klaseng senaryo. No? Yun ho yan. Tsaka yung pong chope na yan, pag nahuli ho kayong nanonyope, pwedeng buhay nyo ang kapalit. Pero, bihira ho yan. Ang pinakaano mo dyan, bubugbugin ka ng tao. Tsaka yung may-ari na sabungan, yun mismo, sasampalin ka niyan, anong babalik dito. Tapos yung pangalan mo, kunyari, Harry Roque, Manyonyope, nakadikit po yan sa lahat ng sabungan, sa buong Isabela, baka hanggang Cagayan Valley pa. Hindi ka na makakapasok sa loob. Kasi may picture ka pa eh. Kasi kukunan ka ng picture eh. Tapos ididikit yung mukha mo. Gaano laking kahihiyan na huyaan. Nakalagay doon, Harry Roque, Manyonyope.
Kaya wala na akong magtitiwala sa inyo. Kasi po ang sabong, yan po ay isang gentleman's game. Oh, sa totoo lang po. Kasi nga, pwede kang pumusta dyan. Ang pusta mo dyan, senyas lang. Wala pang pera. Oh, ang saya ho sa loob niyan. Sa totoo lang, masaya. Lalo na pag napapanood mong naglalaro, puro mga bilyonaryo. Paano naman ho, hindi Edward Cheng pala. Si friend Edward Cheng, alam niya to. Oo. Alam niyo po ba ang halaga ng isang manok pag mga pan-derby? Oo. Mga manok na galing kila Chubby Chingson, mga big time na breeder, hindi ho, mga atong hindi ho kayo makakabili ng 30,000 isa. Yung ready to fight, swerte mo kung bigyan ka ng 30,000 isang manok. Ganun ho kamamahal ang mga mga pangsabong ng mga yan. Oh. At ang pusta po sa isang manok, baka hindi kayo maniniwala. Edward Cheng, pre. Lalo na pag mga big time derby, mga 8-cock board slasher, putik. 11 million, 22 million. Meron pumaparada pa nga, halos 44 million. Ganyan ho ang, sa isang sultada po, isang sultada lang, ganyan ho ang pustahan dyan, talagang, kaya nga, mas mahal pa po yung buhay ng manok sa buhay ng tao. Tao nga magpapatay ka, sigun sa itsura mo Oh, kung medyo malaki ka, milyon ang halaga mo. Kagaya sinasabi nila Las Cañas, ang bayad sa kanila 3 milyon. May Motabato, binabayaran sila ni Duterte 3 milyon. Pinapatay yata yung reporter ni Duterte, sabi ni 3 milyon daw binigay sa kanya. Ano lang 3 milyon? Sa mga big time drug lord at saka gambling lord. Baryang-barya ho yan. Kita nga niyo, nagpiansa 3 milyon isa, 4 na pulis, ilalaya O, di ba? Piansado, wala na. Mula nung wala nang tuloy na investigasyon. Ngayon na lang naman dahil may lumabas na totoy. Kaya kawawa ho yung mahirap. Ito. Anyway, siguro naka-first base na ho yan. Yung totoy, kung ano nga sasabihin yan. Pero yun nga, si Matabato nga, at saka si Las Cañas, sabi ko sa inyo. Diba? Umpisa pa lang. Pinagtanggol ng mga senador si Duterte, sila Cayetano, pinagmukha talagang tanga yung mga testigo ni Laila de Lima. Bandang huli, si Laila de Lima pa nakakulong. Magkulab na tayo mga boss. Basta yun lang mga boss. Napakalaking bagay ni Atty. Claire sa administrasyon ni PBBM, sa kanyang kabinete. Sana yan ang maging senador pagdating ng araw. Atty. Claire, Laila de Lima, Risa Ontiveros, putik yan. Christian Isguera, Secretary Ronald Llamas, putang ganda siguro. Luke Espiritu, Shell Magno, sino pa isang babae? Heidi Mendoza, kaganda na Senado. Nahuhulog kayong boto ng kaso. Parang nayayari kasi eleksyon. Lorelai Bernardo, shout out. Front runner ka? Sayad, I don't think so. We the Filipinos wanted you to be impeached. Kahit barangay tanod, di ka pwede. Sayad tayo. Mamaginit ang ulo ni Lorelai yun. K54254, shout out. Tyrox, sa totoo lang naman, kung kay Atty. Claire at kay BP Sara Aba, di hamak naman po na mas matalino at kagalang-galang si Yusek Claire. Totoo naman, magna cum laude po. Nagtapos si Yusek sa law school, naging magaling na trial lawyer bago na imbitahan ng magtrabaho sa PCO. Si BP Sara naman, siyempre, abogada din daw, naging mayor, naging BP siyempre, Duterte siya. Yun lang, totoo yan.
Lorelei ulit, oh. ICC, please, takpin na itong salot na Vice President ng Pilipinas. Mamamatay tao at mandarambong. Magnanakaw. May ulo ni Lorelei. Ha? Librado Ludovico. Blessed morning, Karoks, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Sinungaling ang babaeng may sayad. Sino lulukohin mo, leche? Nagtatrabaho, lukohin mo, lelang mong panot. Kidlatan ka na sana para mabawasan ang mga halimaw. Mainit ang ulo nyo kay si Talino. Mary Chat, shout out. Dutertes, you are the dirt of the country. You make the country in chaotic situation. Go to hell. All of you, Dutertes. Welcome sila doon sa Satanic City. Rian Manampan, shout out. Abolish na natin ang Senado. Kung pwede lang pala. Si Rhea ulit, oh. People power na tayo, mga kababayan. Kalat ni Bayan, shout out, ha. Michelle Edwin, shout out, Mike, my friend. Erlinda Aquino, shout out. Kaya sana bukas, pag-usapan natin ang tungkol sa nawawalan sa bungero. Pinagbigyan na kita, Erlinda Aquino. Alam ko lahat ang mga mangyayari sa bungan dahil hindi pwedeng dumakip ng isang manyonyope dyan ng ganun-ganun lang. Kailangan titibre ka sa may-ari. Kaya yan, 101 million % na may kinalaman yung may-ari kung bakit inabot pa ng ganyang katagal yan. Nagkaroon pa ng hearing sa Senado kung ano-anong kahin. Ano na naman ako eh. Ha? Napapatis Escudero na naman ako eh. Ha? O si Rito Mabait, shout out. Bentore, shout out. Paano sosolve ni Sara ang mga problema ng DepEd? Hindi nga niya alam kung ano ang mga problema nito. Ikaw na, basta bigyan mo siya daw ng 100 bilyon. Sosolve niya raw lahat. Mundo Cheng, shout out. Oy, kayong mga INC, nasaan na yung mga panakot ninyong hindi kayo maliligtas kung hindi kayo aanib o sasapi sa iglesia ni Manalo? Bakit meron na ba kayong naigtas? Asan na? At lahat ng kapamilya ninyo ang titulo ay na kay Manalo, mga tanga at bobo. May ulo niya sa INC. Alberto Olaer, shout out, ha. Karoke, breaking news. Sabi ni Robin Padilla, susunduin daw niya si Digong Duterte sa The Hague, Netherlands. Uwi daw niya si Tatay Digong Duterte sa Davao City, Karoke. Sabi niya yon? Kimo. Makiusap ka na, Kimo, kung talagang mahal mo si Digong sa The Hague, na ikaw na lang ang ikulong. Sabayan mo ng may mahusay ka naman sa drama. Ay, si Bola, awa ako sa akin, Tatay Digong. Hindi ho siya sanay sa kulungan. Ako ho sanay ho akong makulong. At masarap naman ang pagkain dito. Ako na lang ikulong nyo. O, diba? Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Mr. PBBM, triplehin mo po sana ang seguridad ni Atty. Claire para safe naman po siya. Yun! Talaga. Pakahirap ng trabaho ni Atty. Claire. Putik. Chupista Bunao. Naku rin hindi ka panipaniwala ang mga pagsasabi mo ngayon. Yung una mong testimonya ang mga totohanan. Sana wag kang magpagamit sa baliw. Sana magbago pa ang isip mo. Wala na. Galit na sa kaya si Senador Rizal Teberos. Katakot-takot na kaso aabutin mo ngayon, Rene. Maawa ka sa mga kasamahan mong inapi ng kibaliw na yan, ha? Nagsimula yung kibaliw na yan kaya Senyor Aguila. Yung siya raw ang reincarnasyon ng Santo Niño, putang ng mga hayop nito. O, nandun yata si Senyor Aguila, nakakulong kasama ni Tebes. Sa Muntinlupa yata, o. Manila kami. Manila kami, na pera mo, maniwala kami, na pera mo ginastos mo, magnanakaw ka nga. Yun nga. Jokeano ulit, o. Go, Yuse Claire, never mind, inday baliw. Ingat ka sa baliw. Totoo. Jokeano ulit, o.
Karox, dapat yata news blackout na yung baliw na BP na yan. Di na dapat mabuhay pa yung si Inday na yan. Punyeta. Elizabeth Scareo. Good evening, Sir Rox. Dapat lang talaga sinasagot ang mga pinagsasabi nitong si Sara. Buti na nga't marunong sumagot itong si Claire Castro. Pumupunta siya dyan sa Australia, Malaysia para kalabanin itong BBM administration at ipagtanggol ang kanyang ama at di niya ito trabaho. BP siya ng Pinas pero kung ano-anong pinagsasabi at hindi para sa bayan. Nakakahiyang busy ito. Ubod ng bastos at akala ko noon matalino ang babaeng ito. Ako kailanman hindi ako akala matalino mga hype na yan. Nung makita ko nga si Duterte nakakampanyan pagka-presidente, pumunta na ito ako, baliw ito. Tama. Hindi ako nagkamali, di ba? Hindi ko pinag-aksayan ng tinta yan eh. Daldal lang ng daldal. Na parang bangag. Oh. Remember this, people. Sabi ng tanga. Don't vote for me. It's gonna be bloody. Kikita mga purinarya. O yun lang ang nangyaring sinabi ng gago na yan. Totoo lang. Sa mga sagot nito, sa mga nagtatanong sa kanya, kanyang press, para ba ito sa bayan? Sige nga, nagtatrabaho ba yung ginagawa niya? Wala trabaho. Abnormal eh. Ramon Valencia, bossing, ang ibig sabihin nun ay kung mainit ang ulo mo, wala na sa tama ang mga desisyon. Malamang sa mali, pati yung mga lumalabas sa isip mo. Ibig sabihin nga, sira ulo. Elizabeth ulit tama lang namang barahin ang mga paninira ng babaeng ito sa ating bansa. Di ang trabaho ng isang vice-presidente, di ba, Sir Rox? Yun nga. At ngayon ko lang napansin ang mga sagot niya sa mga interview sa kanya. Sagot ng isang bobo. Bobo nga talaga. At hindi isang abogado. Kaya nga duda ko kung totoong abogado ito. O baka di nakapasa ito sa bar. Kaduda-duda. Tatay niya yung alam ng tatay niya kung sino tatapalan Ha? Kipista Bunao ulit Kapal naman, baka sold ang bulsa mo. Bakit kulang pa ba yung 125 million na di mo maipaliwanag hanggang ngayon? Kuya, ngayon ko lang po na-gets ang sumigaw ng nabudol tapos tumawa pa ang reyna ng impyerno. Di ba? Yun nga Ramon Valencia ulit Maligayang kaarawan na lang, Atty. Claire. Sana palagi siyang ligtas ng marami pang dutae ang ma-high blood. Pero maniwala ka, Ramon. Nakakatakot. Chupista Bunao. Grabe ka, Chis. Para kang kesong inaamag. Sige, ano sabihin niyo dyan? David Alin Mendoza, shoutout Karos. Nagtatrabaho daw sa Sarah Jing. Oo nga naman po. Tinatrabaho niya yung paglaya at tatanggap sa bansa na inutil niyang ama. wala tumanggap. Pero yun nga, sa bansa ni Satanas, tatanggapin yan. Doon naman niya gusto mapunta, di ba? David Alin Mendoza. Karox, meron po ata isang poll body na sinasabi na frontrunner si Inday Sayad sa 2028 presidential election. Tangina Tanggiri. Tanggiri po ata yun. Hindi, baka yung Police Asia. Jopilm, shout out. Hitler versus Atty. Claire. Di hamak na mas magaling si Atty. Claire Castro. Si Inday Lustay ay puros pandadarag lang ang alam pero walang laman. Totoo, bobo nga Shirley Jaser Maniwala naman kami sa iyo, Sara Piatos Pusit Duterte. Hindi ba talaga pera ng taong bayan na sigurado ka? Kung maniniwala kayo, ganun lang yun. Sumagot si Jane, sigurado siya. Nasa safe kasi yung kinurakot nila. Ang ginagas niya pondo ng China. Jane ulit, ang dami Sir Rox, hindi na kailangan ni Kalat niyang Pampabuenas. Sold na yung Kalat ni kay Sara Jim Potpot. alias MJ Piatos, alias Chiminet. Ay, Jane ka. Jane ulit, Yung bumaligtad na testigo ni Risa, wala. Either binayaran yan o tinakot. Kayang-kaya na Atty. Risa i-demanda yan. Maraming pang lalabas ng mga peking kibuloy witnesses. Habang nasa jail, yang si Gibbs na yan. Gumagawa ba ng strategy yan? Wala, hindi lulusot yan. Ngayon pa,
Marami pang lalabas. Oo, lalo na pag na-impeach si Sara pa. Pero may nahirapan. Oo. Talagang ano yan. Lamang sa dismissin yan. Oo. Kinapalan ko na yung mukha ko eh. Di ba, Cheese? Tuloy ko na. Oo. Total, di-dismiss. I-acquit din naman namin eh. Ba't kailanganin namin ilabas ang mga ebidensya? Bakit pa namin kailangan ilatag yung mga ebidensya? Di-dismissin na namin. Oh, yun din yun eh. Oh, minsan kapal na lang. Oh, di ba? Yan lang yun. Total, nakapalang ko na eh. Yung forthwith, nagawa kong 4 months, naging forthwith. Oh, tapos ngayon, wala naman ang kasalanan eh. Bubutuhan nga eh. Oh, si sino ang sang-ayon na ma-dismiss itong impeachment ni Sara dahil taas ang kamay. 1, 2, 3. Dismiss. Ganun kadali. Majority vote. Nakakasalanan si Escudero. Diba? Sana mali kami nila Secretary Ronald Llamas. Yun din ang nasa isip ni Secretary Ronald Llamas. Yun din ang nasa isip ni Atty. ni Atty. Enzo Recto. Yun din ang nasa isip ni Vlogcaster. Oo. Kasi kinapalan na ni Chis Escudero mukha niya eh. Di ba? Demanda kayo sa Supreme Court. Kung mali ako, kasuhan niyo ako. Kita tayo sa Supreme Court. Ba? Yun siya eh. Wala na eh. Di ba? Mantaka mo, lahat na, Christian Monson, o sino-sino ng mga matitinding dating presidente ng Integrated Board of the Philippines, Cayosa, lahat na, sabi. Di ba? Ba't nga sa Senado? Kayo nga dyan sa Kongreso eh. Puan ninyo to, tapos yun siya Federico Mandaco. Malaking tulong talaga si Atty. Claire kay PBBM. Soplak at butata si Sara. Hindi lang si Sara, lahat sila. Di ba, Federico? Kaya nga, tanong to sa thumbnail ito, paano kung walang Atty. Claire Castro ang palasyo? Ramon Valencia ulit, bossing, bakit yung mga estudyante alam nilang magtanong kung saan dinala ang CF ni Sara Kim? Pero itong mga kupal na sinatong, alam yata nila kung saan dinala. Kaya ayaw na lang nilang maungkat, di ba? Hindi lang yun. Yung mga bank account niyan. Malaki talagang baho lang, sasabog talaga yan. Ted, mabuti pa ang tao sa ibang bansa, ipinagtatanggol ang mamamayan ng Pilipinas. Di tulad ng Senado, lalo na mga Duterte, ipinapahamak ang Pilipinas, mga traidor na di dapat pamarisan. Totoo. Ramon ulit, Bossing, in fairness naman kay Piatos, nagtatrabaho naman siya. Palagi naman niya sinisiraan si BBM, di ba? Pinklawan po ako. Okay na si PBBM kaysa naman sa kampo ng kadiliman. Marami naman ang nagawa si PBBM, di ba? Pares pala tayo eh. Ted, basta TikTok na may sexing nagsasayaw, ariglado tayo dyan. Wag lang si Tambalustay, walang kakwenta-kwenta panoorin dahil lustay na yan. Ikaw talaga, Ted. Alberto Ulaer, shout out Karoke, pag hindi na ma-impeach si Sara Duterte, makatakbo pa si Sara Duterte sa eleksyon 2028, baka manalo pa sa eleksyon. Karoke, kailangan manmanan natin ang COMELEC. Producer ng mga politikong kriminal, mga magnanakaw, vote buying, totoo, may dayaan tuwing eleksyon, lalo na si Digong Duterte ang presidente ng Pilipinas. Pinakagrabing dayaan, Karoke. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, Nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Serox. Basta ako po ay masasabi ko lang po until unti pong
tumatayo ang bandera ng mga taga Cavite. Maitim man daw po kami. Baka pumopogi rin po kami, Sir Rox, kahit paminsan-minsan. Ano po? Kita nyo naman po, Sir Rox. Dati kaming mga balimbing. Matikas po kami sa paninindigan. Basta di kami payag. Di pwedeng papasukin ng ICC. Pero tingnan mo naman po ngayon, Sir Rox, bigla pong naiba ang timpla. Nakakulong na raw, bakit daw pakakawalan pa? Tawa ka ng tawa dyan, tiyadere. Malupit daw ang pinagdaanan bago na nabiyabit at naitapon ng dakilang impostor. Tapos ngayon, babawiin. Ano sila? Bali? Kaya nga, Sir Rox, kami mga taga Cavite, paminsan-minsan, may silbi din po yung mga pagkamaangas po namin, ano po, Basta mga taga Cavite po, Sir Rox, tunay po kaming maasahan. Patay tayo dyan. Pagdating sa mga gulpi-digulatan po, lalo na po yung pagkabalimbing po namin. Si Rimulya ba? Sinasabi mo, balimbing, ito talaga, tiyadeli. May pakinabang din po sa bandang huli, ano po. Yun talaga, tao. Talaga pong mapagkakatiwala po kami, Sir Rox. Kami pa ba? Para ano pa kami bonjing? Kulay man daw ay maitim at kung minsan daw ay balimbing. Di raw kayo guguyoin. At di rin daw uutuin. Kaming magbubro ay magtandem. Tunay po kaming pogi. Tawag sa amin ay tigasin. Wag na po sanang humirit pa. Baka kayo maumay na. Yung pong basyang lalayas po, baka lalayas na. Baka ako'y maboljak pa. Kawarriors, pasensya na sa tiyadeling Caviteña. Sa pagbanat kong umasta, wala namang ibubuga. Gusto ko lang pong magpasaya. Mga ganap ay imbierna. Sana lang po'y matapos na. Grabe na pong mga drama. Totoo. Madam Sayad, maawa ka na. Sana ikay lumayas na. Pilipinas, bumangon ka. Kay layo pa ng umaga. Tumula ka na naman. Tia Deli ka Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. Namit ko na in person si Jose Claire Castro sa ABS-CBN way back 2011. Mabait siya. Mabait talaga. Ano ba naman? Talaga naman mabait. Pero yun nga, iba talaga sumagot Lalong-lalo na pag nasa tama siya. Nakita mo na ba nung nagwala sa presinto? Bata pa si Atty. Claire doon, no? Siguro, Atty. Claire, wala ako, sana makarating to sa'yo. Siguro, edad ni Atty. Claire, para sa akin lang, mga nasa 40, pababa. 40 pababa, Basta nasa 35 to 40, mga ganyan. GNL Sir Rox, kailan kaya ma-extradite si Gibbs para sa USA niya pagbayaran ang kanyang mga karumal-dumal na krimen? Lapit na siguro yung hype na yan. Rebecca Tegio, shout out. Wala talaga po siyang kakayahang mamuno ng ahensya. Ang magpresidente pa kaya, Diyos na mahabagin, wag sanang ipahintulot na yan ay maging pangulo. Totoo. Del, shout out. Convict po. Kasi impis na po siya. Pinoy, si Salt Bay, shout out. Sarah is a pathological liar. Needs psychologist. Di ba? Baka yung psychologist sa masira Pinoy, si Salt Bay ulit She is delusional. A psychotic human being. She need psychotropic drugs for her mental instability. Natablan yung gamot ng hype na. Dapat yan talaga. Dinadampot na yan PJ Shop ulit. Tawa-tawa. Paano ba yan, Sir Rox? Tinanggihan ng Australia at Belgium si Digong.
Ayaw nila kay Tatay Digong kasi baka pati sila magkaroon ng tukhang. Ha? Akala ko ba magaling si Attorney Kaufman o si Sara. Nagpunta ng Australia tapos di man lang sinipot ng Prime Minister ng Australia. Takot din ng Prime Minister baka magkalat ng kagagahan sa ang pusit. Totoo. Anong palagay mo sa Prime Minister ng Australia? Kikipag-usap sa baliw. Alam naman nilang may saya din, di ba? Tinanggihan pa nga. Pero sa bayan ni Satanas, welcome siya sa Lucifer City. DJ Show ulit to. Xerox, ang kasabihang when emotion is high, intelligence is low. Ibig sabihin, pag ang emosyon mo ang pinapanaig mo kaysa sa rational decision, ang resulta nito ay disaster. National decision, ang Tagalog ata is makatuwirang desisyon. Natural, kapag pinairal mo ang init ng ulo mo, di kaya pinapairal mo ang kagagahan mo. Tiyak, wala kang magandang solusyon sa masasabi mo maiaambag sa problema. Kaso, di naman alam ni Pusit at kung alam man niya who cares ang kanyang response. Yan po ang BP ng Pilipinas, ha? Walang ethics, parang walang pinag-aralan, asal kanto boy. Kanto girl. 3J Show ulit to. Naku naman, Sir Rox, yung testigo ni Senator Risa na bumaligtad, either binayaran yan o tinakot. Pero di naman siya uurungan ni Senator Risa, ididimanda pa siya kamo. Hay, siyempre, kung todo kampi sila Kibbs dyan at baka bigyan siya ng abogado. Ayun na, si Atty. Turon. Sige na lang. Anyway, wala na siyang ngayong peace of mind dahil actually, dalawang kampo na ngayon ang kanyang kalaban. Akala niya kakampi niya, sila Kibbs. Ginagamit lang siya at baka pagtapos na sila ay sa kanya, tigukin na yan ni Kibbs. Totoo. Doon, ihuhulog itong hayop na ito doon sa Taal Lake. Ha? 3J Soup ulit. Wow, Sir Rox. Sabi ni Pusit, kaya daw siya gustong ipa-impeach kasi daw siya raw ang nangungunang presidential candidate sa 2028. Sisira nga ulo. Sumusumpong na naman ng pagkabaliw ng babaeng yan. Una, binabayaran niya yung Tangere para mag-survey at gawin siyang number 1. Pangalawa, ini-impeach siya kasi yung confidential fund na kay MJ Piatos. Magsasang oras tayo mga friend. Susan de la Cruz, shout out. When emotion are high, intelligence are low. Pag mataas ang emosyon, bobo ka. Ay, sayad ka talaga. Sagutin mo ang impeachment, puro ka drama. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Susan de la Cruz ulit. Ingat, Atty. Claire. Kasama ka lagi sa aming dasal. Yun, mga friend. Sama natin siya talagang hindi anong trabaho ni Atty. Claire. Oo, banggain mo yung mga putang ng mga mafia. Marilo Pabian, shout out na ka. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Nagkaroon nga po ng kulay at buhay ang palasyo ng makakuha si Atty. Claire. Na ipapaliwanag niya ng malinaw with matching resibo. Matinding panalangin po na maliwanag ang isip at puso nila nang gawin ang tama para sa bayan. Hindi niya mahal ang Pilipinas pero nagsisigaw na siya na frontrunner. Ang kapal talaga niya. Power lang talaga ang habol niya para sa mga bulok nila ay manatiling natatabunan. Ang sakit isipin. Totoo yan, naka. Ay, magsang oras tayo mga friend. Tedo, mga abogado ni Sara, ang sangkot daw sa article of impeachment ay puro general denial. Walang kabuhay-buhay, hindi daw ginamitan ng pag-isip. Meron ba sila noon? Pare-pareho talaga ang mga isipan ng mga Duterte bugok ng maitulo. Lisa Cruz, shout out. Dapat ipakulong din yan. Sabi niya. Lisa Cruz ulit. Kitang-kitang ebidensya pero pinapaniwalaan pa ng mga blind followers. Totoo yan. Ha? Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli.
Hanggang alas 7 na rin, ginabi na rin po. Oo. Pero hindi tayo inulan, di ba? God bless po, God bless, ha? Kawawa ang mga mahihirap dito sa mga hayop na to, totoo. Ay, maganda po yung baka bukas yung kwentuhan ni Atty. Secretary Ronald Llamas saka ni Kristan. Ang ganda, ang ganda. Bukas talakayin natin yan, masaya, no? Ganun mga sabungero, malabo pa po yan. Kaya na sinabi ni Remulla na napakalaki po ng mastermind yan. Kaya kausapin pati ang Korte Suprema. Magandang gabi po mga boss. Dasal. Kawawa ang mahirap dito sa bansang Pilipinas. Wala nang pag-asa.